Magandang araw uli mga kapatid at mga kababayan. Welcome again to my small channel. This is EJ Morse at itutuloy po natin yung second part nung ginawa nating reaksyon tungkol dun sa impeachment complaints na nai-file na sa Senado. At nagkaroon na nga ng reaksyon si PBBM tungkol dito na nagsasabi na wala nang choice ang Kongreso since ito ay na-forward na, nagawa na ng aksyon ng lower house papuntang Senado, ay wala nang choice ang Congress, wala nang choice ang Senado kundi gawa ng aksyon ito. Yun nga lang, medyo hindi maganda ang response ni Senate President Chis Escudero tungkol dito. Na parang negative ang dating sa kanya, na ang sinasabi niya ay wala nang magagawa tungkol dito dahil tapos na nga ang session nila. At ito ay matatalakay lang or magagawa na lang ng aksyon sa June 2. What? Kung kailan tapos na ang eleksyon. So, ang comment nga natin dito ay parang masyadong negative at hindi maganda ang dating nung response ni Senator Chis Escudero tungkol dito. Anyway, yan po yung sinabi natin do sa first part ng ating discussion for today. Gusto ko namang ituloy doon naman sa ibang reactions gaya ng reaction ni Pulong Duterte. Medyo odd, medyo nakakatawa para manggaling sa isang alam mo na, mga ano rin to ito'y isa ring public official na parang hindi masyadong pinag-isipan yung kanyang reaction. Sabi niya, itong impeachment ay politically motivated daw. Actually, itong impeachment, ito naman talaga ay political process. So, parang hindi na kailangan sabihin na ito ay politically motivated. Political process nga ito Nagkakatalo nga ito sa numbers. Sa numbers kung ilan ang kakampi mo. So talagang political ito. This is political exercise. Kaya parang sa tingin ko, unnecessary na sabihin mo pang ito ay politically motivated. Although ito ay political exercise, hindi naman ito mangyayari sa isang politician, lalong-lalo na sa isang vice president kung wala siyang ginawang mali. Di ba? Kasi, while this is really a political exercise, this will not happen kung ang isang public official or elected official ay wala namang ginawang hindi maganda tungkol sa kanyang hinahawakang posisyon. Di ba? Kaya nangyari ito dahil na rin sa kagagawan ni VP Sara. Meron siyang ginawang hindi katanggap-tanggap at ito na nga ay pumapasok lahat doon sa sinasabing betrayal of public trust. Yun po yun. Although, tama naman sinabi ni Pulong na ito ay politically motivated. Kasi sa totoo lang, yung ginawa ni VP Sara na, yun nga, ultimately ito ay mapupunta doon sa issue na betrayal of public trust. Pero, since ito nga ay political in nature,
this is political exercise kung dominated ng partido ni Sara Duterte ang lower house, malamang hindi nangyari to. Malamang hindi nangyari to. Hindi ito na-process, hindi ito na-scrutinize, at hindi ito aabot sa Senado. Kung dominated nila ang lower house, ang Kongreso. Pero tama pa rin, this is politically motivated. Since hindi nyo politically dominated ang lower house, kaya ito umakyat sa Senado. But he is correct, this is politically motivated. But then again, kaya sinasabi ko, hindi naman ito mangyayari kung wala siyang ginawang malaking pagkakamali at malaking betrayal sa public trust. Hindi mangyayari sa kanya ito. Kahit na sabihin mo ito ay political exercise. Si Baste Duterte naman, parang may konting pagbabanta. What? Although, sanay na tayo sa mga Dutertes. Wala nang ginawa naman talaga ito, kundi pagbantaan ang leadership ni PBBM ever since. Dahil nga, doon sa hinaharap na problema nilang mag-aama. Na alam naman natin na nandoon na, matagal-tagal na rin iniimbestigahan sa ICC. Kaya, alam nyo na, makasilip sila ng konting pagkakataon para banatan, si PBBM, binabanatan nila. Hoping nga sila na bumigay itong si PBBM at bumitaw sa kanyang pwesto at makaupo si Sara Duterte para solve lahat ng problema nila. Kaya ganyan na lang sila. Tuwing makakasilip sila ng konting butas, makakasilip sila ng konting issue against PBBM, babanatan nila. But ito, yung sinabi niya, sabi ni Baste, cornered animals become aggressive. Di ba may pagbabantayan? Parang sinasabi niya, eto, kino-corner mo na kami, antayin mo ang ganti namin, antayin mo ang reaksyon namin. Parang ganun. Kaya nga, sinasabi ko, hindi na rin naman bago ito sa mga Dutertes. Lagi silang may pagbabanta, lagi silang may threat, lagi silang naninilip ng mga butas para gumawa sila ng mga aksyon na hanggat maaari, suportahan sila ng militar at ng pulis. Palaging lumalabas yan sa bibig ng kanilang tatay, ni former President Digong Duterte. Ganon din siya. Konting makasilip ng issue yan. Katulad na lang nung nakaraang issue tungkol sa budget na nilabas ni Congressman Ungab. Na meron daw mga blanco doon sa bicameral report. Na sa tingin ko, wala pa namang korupsyon doon. Nag-file naman sila ng reklamo sa Supreme Court, ay hayaan natin. Let Supreme Court decide on that. Malaman natin kung tatanggapin ng Supreme Court na talagang anomalous yung ginawa sa bicameral report. Kasi lumalabas naman yung GAA na pinirmahan. Siyempre, yung GAA, ano na yan, yung final signed, ano na yan, law, signed into law na budget ng gobyerno, ng Government of the Philippines. Yan yung GAA. Wala naman blanco doon. Hindi natin alam paanong tananggaling yung blankong bicameral report na hawak ni Ungab at ni Duterte, ni Digong Duterte. But then again, sinasabi ko nga, kung may problema dyan, kung talagang may corruption dyan, merong anomaly dyan, hayaan natin Supreme Court magsalita. Diba? Anyway, ito rin si Sal Panelo. Meron din siyang
hindi rin to nagpapahuli. Pag may mga ganitong pagkakataon na makakapag-inject siya ng kanyang reaksyon in favor of Duterte's, babanat yan. Ito na naman siya. Ito na ay effort na naman ng gobyerno to besmirch the reputation of VP Sara. Ang tanong, Sal Panelo, sino ba ang sumira sa reputasyon ni Sara Duterte? Sino? Sino ang gumawa ng mga bagay na ikakasira ng reputasyon niya? Hindi ba si Sara Duterte rin? Gumising ka nga, Sal Panelo. Yung mga amo mo, kasama na sa PRRD, wala na silang ginawa kundi magsalita at gumawa ng mga aksyon na nakasisira nila. Sila rin ang gumagawa niyan. Yung pakambyo-kambyo ni Digong Duterte tungkol sa bangag-bangag na yan. Kambyo siya ng kambyo, sasabihin niya bangag, sasabihin niya hindi niya sinabi. Kaya nga bumaba ang kanyang popularity dahil sa style niyang ganun. Kaya yung mga maisog rally niyo walang nangyari. Kung saan yung probinsya sinubukan yung maisog rally niyo. Kung saan probinsya niyo sinubukan, kung makakahata kayo ng tao, pero wala nangyari. Even doon sa Davao mismo. Pinakamalaki nyo na sigurong crowd doon, 2,000. Doon sa Davao Norte, Del Norte. Pero doon sa Davao, ewan ko, basta sa Davao yun. Doon sa Davao, hindi kayo makakuha ng inaasahan yung support ng taong bayan sa inyo. Lahat, inikutan nyo halos. Sinubukan nyo popularity nyo. Sinubukan nyo ang popularity ni Digong, wala na. Dahil nga doon sa mga paurong-urong sulong, bali-baliktad na salita niya. Adik daw, tapos sasabihin niya, hindi niya sinabi. Tapos meron pa kayong mga yung nangyari, yung nilabas ni Roque na pulburon. Sablay din kayo doon. Kahit naman elementary, hindi maniniwala na nilabas yung video, Mario Joseph. Tatawa. So, ano aasahan mo kay Sal Panelo? Sal Panelo. Besmirch the reputation of VP Sara. Siya po ang gumawa niyan. Mr. Sal Panelo. Yung amo mo ang gumawa ng pagsira sa reputasyon niya. Tingnan mo naman yung ginawang reaksyon doon sa kanyang press conference nung naka-detain si Attorney Lopez, yung kanyang chief of staff. Yung pagmumura niya, yung panglilisik ng mata niya, yung pagtitreten niya doon sa mga tao na hindi naman dapat ginaganon. Presidente niya, First Lady at saka yung Speaker of the House, itireten mo, sasabihin mo may kinausap ka, gawa ba ng Vice President yan? Gawa ba ng public servant yan? Yung malutong na pagmumura sa harap ng camera, hindi ba nakakasira ng reputasyon yan, Sal Panelo? Hindi ba ginawa niyang kahiya-hiya ang sarili niya dyan? Pambihira ka, Sal Panelo. Anong pinagsasasabi mong besmirch the reputation of VP Sara? Siya ang gumawa niyan. Nung isa pang kanyang press conference, nung sinabi niya, gusto niyang kunin yung bangkay or yung labi ni President Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea, hindi ba parang may tama siya sa ulo dyan? Gawa ba ng Vice President yan? Hindi ba reputasyon niya sinisira niya dyan? Yung doon sa sinabi niyang gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM.
Hindi ba siya rin ang sumira ng kanyang reputasyon dyan? Kasi para siyang tililing. Para siyang tililing. Anong sinasabi mong besmirch the reputation of VP Sara? Siya rin ang may gawa niyan. Paulit-ulit na lang yan. Mr. Sal Panelo. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Sinasabi mo yan na besmirch the reputation of VP Sara. Siya ang gumawa niyan. Nakakapanood ka ba ng television? Napapanood mo ba yan sa social media? Tatawa-tawa ka. Pare-pareho kayo. Sinabi mo pa na lalong magagalit ang mga tao. Ayan ka na naman. Ilang beses ko nang narinig sa iyo yan. Pare-pareho kayo ng mga magkakapatid. Pati nung tatay. Palagi kayong may threat. Palagi kayong may pananakot. Hindi nyo ba naisip yan? Mula pa yan nung nagrarally kayo sa Maisog Rally na yan, ganyan na ginagawa nyo. I-threaten ang gobyerno. I-threaten si Bongbong Marcos. May nangyari ba? Sa tingin nyo ba, itong impeachment na to, pag ito nag-umpisa na, sa tingin nyo, makakakuha na naman kayo ng tao para mag-rally para sa inyo? Hindi na kayo nadala diyan sa pinagagawa niyo yan. Paulit-ulit na lang yung pagbabanta ninyo na magkakaroon ng people power, magagalit yung mga tao, magagalit ang army, magagalit ang mga pulis, pero zero. Kayo, makapagsalita lang kasi kayo eh. Makapagbanta lang kayo, kahit wala nang laman, tira pa rin kayo ng tira. Wala nang laman yung mga pagbabanta nyo. Wala nang laman. Pero, hindi kayo nagsasawang ginagawa nyo yan. Anyway, etong si Harry Roque. Ang impeachment daw ay insulto doon sa 32 million na bumoto kay Sara. Naipaliwanag yun sa unang part nitong aking vlog today. Paniwalang-paniwala kayo, yung 32 million ay hinatak si PBBM para manalo. Dahil 31 million lang si PBBM. Mas malaki pa ang boto ni Sara Duterte. Pero, unahin ko muna sabihin, yung 32 million nyo, ngayon wipe out na yan. Dahil sa pinagagawa nyo, pinagagawa ng mag-ama na yan, wala na, turn off na sa kanila yung mga bumoto sa kanila. Majority dyan nagsisisi na bakit nila binoto si Sara Duterte. Kaya ikaw, Harry Roque, huwag ka na masyadong sip-sip. Wala na yan, sinasabi mo, 30 million na mga botante na bumoto kay Sara Duterte. Hindi niyo maalis-alis sa utak nyo yan. Kaya akala nyo, nandoon pa rin kayo sa tawag dito, nasa pedestal pa rin kayo. Huwag nyo nang paniwalaan yung wala na yung 32 million na yan. Baka 2 million na lang yan. Pero hindi nyo, kahit na 2 million yan, kahit na 2 million pa yan, hindi nyo mahatak yan na mag-people power para sa inyo. Lalong-lalo na patong-patong na yung mga kaso nyo. Hindi naman ganun kahihina yung mga voters na Pilipino. Na kahit na ang sama-sama na ng mga itsura nyo dahil sa mga kaso nyo, blindly susuporta pa rin sa inyo. Hindi ganun ang mga mamamayang Pilipino. Hindi sila mga uto-uto. Hindi kami mga uto-uto. Ikaw nga, hindi ka na makalabas sa pagtatago. Dahil marami ka na rin kaso nga harapin. Tapos ngayon, sasabihin mo, insulto yan doon sa mga bumoto kay Sara Duterte. Yan pa rin ang pinangahawakan mo hanggang ngayon. Wala na yan. Wala na yan. Haring Roque.
At sinabi ko nga doon sa first part nitong vlog ko, ang nagbigay ng mas maraming boto kay Sara Duterte, yung 32 million na yan, mas malaki ang naiambag ni Bongbong Marcos dyan. Not the other way around. Hindi niya hinatak pataas si Bongbong Marcos. Kaya nalamangan niya si Bongbong Marcos dahil yung boto ni Bongbong sa Luzon at Visayas, mas malaki yun. Mas malaki ang na-contribute niya kay Sara Duterte, kaya naging 32 million yan at nalamangan pa si Bongbong. Si Bongbong Marcos, mas maliit ang nakuha na contribution from Mindanao. Mas malaki yung Luzon at Visayas. Kaya ang nangyari, umangat ang boto ni Sara Duterte. Not necessarily na dahil 32 million yan, sinasabi mo, mas malaki ang boto talaga ni Sara Duterte na ibinigay kay Bongbong Marcos. Baliktad yan. Mas malaki ang population ng Luzon at Visayas na doon popular si Bongbong Marcos. Si Sara, mas popular sa Mindanao. Pero nakakuha rin ng boto dyan si Bongbong. Kaya lang, mas malaki yung hatak ni Bongbong na ibinigay kay Sara Duterte. Okay ba, Harry Roque? Naintindihan mo ba? Pag hindi mo naintindihan, gagawa natin mathematical computation yan. Yan lagi pinangahawakan mo eh. Anyway, ang reaction naman ni Sara Duterte dito sa impeachment, alam mo na, gusto niya magkaroon ng impression na baliwala lang sa kanya to. Cool na cool siya kunwari. Pero mahalata mo rin naman sa mukha niya yung lungkot. At saka yung worry, no? Yung kanyang pag-aalala. Pinipilit niyang ngumiti sa harap ng camera. Pinipilit niya maging masaya. Nagbibiro-biro pa siya. At ang isang napansin ko rito, napakabait niya. Nag-iba ang demeanor. Nag-iba ang demeanor. Alam mo na, gusto niyang madala yan doon sa impeachment, impeachment process or hearing. Kasi kung magte-testify siya ron, dapat talaga iba demeanor mo. Kailangan bait-baitan ka dyan. Di ba? At ngayon pa lang, dapat gawin mo yan sa media. Kasi, given na nga that this is a political exercise, impeachment is a political exercise, at importante rito ang opinion ng publiko. Importante yan pagka merong ganitong impeachment na kailangan tinigin sa Senado. Normally yan, kumukuha yan ng magagaling na PR firm para i-promote ang kanyang kliyente at siraan ang kanyang kalaban. Ganyan ang mangyayari diyan sa impeachment na yan. Labanan yan sa media. Labanan yan sa pagkukumbinsi ng taong bayan. Kasi importante rito yung opinion ng publiko. Kasi ito naman ay hindi mo kailangan patunayan na ang taong na nasakdal or nasasakdal ay ma-prove beyond reasonable doubt. Hindi kasi ito regular court. Ito nga ay isang political exercise, isang political process. Kaya, ang mga senator judges dito ay sensitive sa reaction ng taong bayan. Kaya ang labanan dito talaga, bukod yung pagalingan sa paghahayag ng mga ebidensya diyan sa Senado na pinakakorte, importante rito yung opinyon ng taong bayan.
Kasi yan ang magtutulak diyan sa mga senator judges na yan kung ano magiging hatol nila. Kaya, importante rito, overwhelming ang reaction ng taong bayan kung gusto ng taong bayan na makonvict si Sara Duterte, dapat overwhelming ang kanilang support para doon sa pag-convict sa kanya. Yan po ang katotohanan sa isang political process or isang political exercise na impeachment na ganito. So, ang reaksyon nga ni Sara Duterte, parang baliwala lang sa kanya. Patawa-tawa siya, pabiro-biro siya. Sinabi pa nga niya na mas masakit pa raw ang maiwanan ka ng boyfriend or girlfriend kesa ma-file ka ng impeachment ng Kongreso. Ang tanong ko lang, ano ba talaga, ate? Boyfriend ba talaga o girlfriend? Parang nagdalawang isip ka ron, ah. Hindi ka ba sigurado kung saan ka masasaktan? Sa boyfriend ba? O sa girlfriend na iwanan ka? Tanong lang. Kasi dalawa sinabi mo eh. Normally kasi, pag babae ka, sasabihin mo lang. Pag iniwan ka ng boyfriend. Pag lalaki, sasabihin ko lang, masakit maiwanan ng girlfriend. Eh bakit ikaw dalawa? Tanong lang. So yun nga, si VP Sara, nagkaroon ng press conference, cool na cool, bait-baitan, at papakita siya na baliwala sa kanya ito. Baliwala sa kanya ito. At sinasabi niya pa, na-overwhelm daw siya dahil sa dami ng lawyers na gustong tumulong sa pagdepensa sa kanya. Siyempre, ano yan? Pasikatan yan eh. Malaking event ito. Malaking promotion para sa mga lawyer. Kaya dyan, nag-uunahan. Malaking exposure ito. Kaya gustong-gusto ng mga lawyer, maging part sila ng exercise na to. Ang ganda kasing exposure sa kanila ito. Sa totoo lang. Pero believe ako yung lineup ng mga prosecutors, magagaling. Sila Luistro, sila Acop, sila Gutierrez, at marami pang sila defensor. Magagaling yung nilagay na mga prosecutors. Anyway, magandang event na mangyayari diyan sa Senado kung magtutuloy-tuloy, kung hindi magre-resign si VP Sara. Kasi isang option yan. Bago ilabas ng prosecution ang isang katerbang pieces of evidence na nangangalingasaw, ang isang option dyan ay mag-resign. Dahil iskandalous ito. Iskandalo po ito. Dahil ilalabas lahat ng baho, ilalabas lahat ng mga ebidensya na hawak ng prosecution. Kaya, yan ang isang magandang option sa kanya, mag-resign. Okay? Pero ba akong nakakalimutan? Anyway, pag ako'y binakalimutan pa, balikan uli natin tungkol dito sa impeachment. Basta yun na nga, isang pinag-iisipan sigurado ni VP Sara dito ay ang pag-resign bago ilabas ang mga mababahong ebidensya. Thank you so much, mga kapatid, mga kababayan. At hanggang dito na lang muna. Para dun po sa mga bago lang na nakapasyal dito sa channel ko. In this small channel, kindly subscribe and hit the notification bell. Pati na rin po yung like button. Paki-share na rin po para medyo dumami tayo rito na nabibigyan ng information tungkol sa pangyayari dito sa ating bansa. At maraming salamat po for joining me today. At
magkita-kita po tayong muli. Thank you so much.